Saan mo nakuha yan, Lo? Sa Divisoria? Ang tanong ay parang isang matalim na patalim. Bigla ang humiwa sa maingay ngunit payapang umaga sa palengke ng Quiapo. Saglit na natigilan si Rolando Reyes. Ang kulubot niyang kamay ay nanigas sa ere. Hindi na natuloy ang pag-abot sa isang bungkos ng sitaw. Ang init ng araw na kanina lang ay kaibigan niya sa balat ay tila naging mapanunog. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang pawis sa noo habang ang lahat ng ingay sa paligid, ang sigaw ng mga tindera, ang tawanan ng mga mamimili, ang ugong ng mga sasakyan, ay tila humina at naging isang malayong alingaw-ngaw na lamang. Ang tanging malinaw sa pandinig niya ay ang mapanuring boses ng batang pulis na nakatayo sa kanyang harapan. Pio Juan Marco Sandoval, ayon sa pangalang nakaborda sa kanyang uniforme. Bata pa, marahil ay kasin-edad lang ng kanyang bunsong apo. Ngunit ang mga mata nito ay walang bahid ng respeto. Puno ito ng pagdududa. Napayuko si Mang Lando. Ang mga mata niya ay bumagsak sa maliit at kupas na medalyang nakasabit sa kanyang lumang polo. Ang metal nito ay hindi na makintab. Ang laso nito ay halos maging kulay putik na sa katagalan. Para sa iba, isa lamang itong piraso ng basura. Ngunit para sa kanya, ito ang buod ng kanyang kabataan, ng dugo at pawis, ng mga kasamahang hindi na nakauwi. Ito po ay... Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang boses ay tila buhangin na tinatangay ng hangin. Mahina. Nanginginig. Hindi ito ang boses ng isang sundalong sumuong sa panganib. Ito ang boses ng isang 83 taong gulang na matanda na biglang nahiya. Huwag mo nang ipaliwanag, Lo. Putol sa kanya ni Marco. May kasamang pag-irap. Nakakahiya kayo. Naglalagay kayo ng ganyan para kaawaan? Para bigyan ng diskwento? Hindi na uso yan. Bawat salita ay isang dagok. Naramdaman ni Mang Lando ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magtinginan. Ang alin na pinagbibilhan niya ng gulay ay napayuko na rin, hindi alam ang gagawin. May mga bumubulong na. May mga naglalabas na ng kanilang mga cellphone. Nakita niya ang maliliit na lente ng mga kamera na nakatutok sa kanya. Parang mga mata ng ibong mandaragit, nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Gusto niyang maglaho. Hindi po sa ganoon, sir. Pilit niyang sabi. Sinusubukang ibalik ang dignidad sa kanyang tinig. Serbisyo po. Sa bayan. Isang malakas na halakhak ang isinagot ni Marco. Isang halakhak na puno ng pang-iinsulto. Serbisyo? Anong serbisyo? Baka serbisyo sa pagiging extra sa pelikula? Ang halakhak na yon ang tuluyang bumasag sa puso ni Mang Lando. Ang lakas na pinilit niyang tipunin ay biglang naglaho. Napayuko na lamang siya, tinititigan ang sementadong sahig ng palengke. Hinihiling na sana ay bumuka ito at lamunin siya ng buo. Nakita niya ang anino ni Marco Sandoval na gumalaw. Naramdaman niya ang paglapit nito at sa isang iglap, isang marahas na kamay ang dumaklot sa kanyang polo. Narinig niya ang tunog ng napupunit na tela. Sa pagkabigla, napaatras si Mang Lando, nawalan ng balanse at muntik ng matumba. Mabuti na lang at napasandal siya sa isang mesa ng mga gulay. Nagkalat ang mga kamatis sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Sa sahig, sa gitna ng dumi at mga natapakang gulay, nakita niya ang kanyang medalya. Itinuro ito ni Marco gamit ang dulo ng kanyang batuta na para bang isa itong patay na daga. Peking bayani, isa kang kahihiyan. Sigaw ng pulis. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong palengke. Sinasaksak ang bawat piraso ng dignidad na natitira kay Mang Lando. Nanginginig ang kamay ni Leo habang hawak ang kanyang cellphone. Hindi dahil sa takot, dahil sa galit. Sa screen ng kanyang telepono,
Kitang-kita niya ang lahat. Naka-zoom in ito sa mukha ng matanda. Sa bawat kulubot na tila naglalaman ng isang kwento. Sa mga matang nanlalabo na ngayon sa luha at kahihiyan. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito, ang pagtatangkang bumigkas ng mga salitang hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Inilipat niya ang kamera sa pulis. Si Pio Juan Marcos Sandoval, kitang-kita sa screen ang pag-angat ng kanyang dibdib sa bawat paghinga, ang pagiging kampante, ang pagiging hari sa maliit na kaharian ng iskinita na ito. Ang ugat sa leeg nito ay tila lumalabas sa pagpipigil ng ngisi. Isang matinding pagnanasa na itala ang kawalang katarungan ang nag-udyok kay Leo. Kailangang may makakita nito. Kailangang malaman ng lahat ang ginagawa ng pulis na ito sa isang matandang ang tanging kasalanan ay ang magsuot ng isang piraso ng lumang metal. Nang biglang gumalaw ang mga mata ni Marco, hindi na ito nakatingin sa matanda. Hindi na rin sa mga usisero sa paligid. Ang mga mata nito ay tumago sa screen ng cellphone ni Leo at tumusok ng diretso sa kanyang mga mata. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Leo. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng yelo. "Anong kinukunan mo dyan, bata?" Ang boses ni Marco ay parang kulog. Bawat hakbang nito palapit sa kanya ay parang lindol. Naramdaman ni Leo ang pag-atras ng mga tao sa kanyang likuran. Iniiwan siyang mag-isa sa harap ng panganib. Napaatras siya, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Napakislot si Leo sa sakit at gulat. Ang pagkakahawak ni Marco ay bakal. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang balat. "Akin na yan!" sigaw ni Marco. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy na amoy ni Leo ang hininga nitong nag-aapoy sa galit. "Huwag po, sir, huwag!" Pakiusap ni Leo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang braso, pero wala siyang kalaban-laban. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hinawakan ng cellphone, ang tanging pag-asa ng matanda. Parang bingi si Marco sa kanyang pakiusap. Ang nakikita lang nito ay ang ebidensya ng kanyang pang-aabuso. Sa isang marahas na galaw, inagaw nito ang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay. Nabitawan ito ni Leo. Ang kanyang tanging sandata ay nasa kamay na ng kalaban. Tiningnan ni Marco ang cellphone na para bang isa itong nakakadiring insekto. Isang ngangisi ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. At pagkatapos, sa harap ng lahat, sa harap ng namumutlang si Mang Lando at sa nanlalaking mga mata ni Leo, itinaas ni Marco ang telepono at buong lakas niya itong inihagis sa semento. Narinig ang tunog ng nababasag na salamin at nababaling plastik. Ang screen ay naging parang sapot ng gagamba bago tuluyang namatay. Hindi pa siya nakontento. Bago pa man makasigaw si Leo, isang paa na may mabigat na combat boots ang buong lakas na tumapak dito muli. At muli. Inikot pa niya ang kanyang sakong na para bang pumapatay ng isang ipis. Tinitiyak na bawat piraso ng teknolohiya sa loob nito ay madudurog. Tapos na. Ang ebidensya ay nawala. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lando mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kaunting pag-asa na sumilay sa kanyang dibdib nang makita niya ang bata ay nadurog kasama ng cellphone. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Huwag, yan lang ang..." Bulong niya sa hangin, mga salitang walang sino man ang nakarinig o piniling pakinggan. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig na lang ay ang paghingal ni Marco at ang mahinang paghikbi ni Leo. Tiningnan ng pulis si Leo na may pagbabanta. Isang huling babala na huwag na siyang susubok muli. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan na iyon, isang bagong tunog ang pumunit sa hangin. Isang ugong ng isang mamahaling makina. Isang itim at makintab na SUV ang huminto ng bigla at tiyak sa gilid ng kalsada. Ilang talampakan lang mula sa kanila. Bumukas ang pinto sa driver's side.
Isang lalaking matangkad ang bumaba, nabalot sa isang plansadong uniporme ng militar. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang matalas na mga mata ay dumaan sa mga nag-uusyosong mukha, sa nagkalat na gulay sa sahig, sa basag na cellphone, sa umiiyak na si Leo, at sa nanginginig na si Mang Lando. At sa huli, tumigil ito kay PO1 Marco Sandoval na biglang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa mga ugat ni Marco Sandoval. Nagawa niya. Natahimik niya ang bata. Nadurog niya ang ebidensya. Naipakita niya sa lahat kung sino ang may kontrol. Ito ang pakiramdam na hinahanap-hanap niya. Ang respeto, kahit pa ito ay bunga ng takot. Tiningnan niya ang durog na cellphone sa sahig. Isang tropeyo ng kanyang tagumpay. Nagsisimula na siyang magsalita para bigyan ng leksyon ang umiiyak na si Leo. Para ipakita sa lahat na hindi siya maaring basta-bastang kuhanin ng video ng isang anino ang biglang tumakip sa araw. Napadilim ang kanyang paligid. Nainis siya. Sino ang nangahas na humarang sa kanyang sandali? Inis siyang lumingon, handang sigawan kung sino man ang lapastangang nilalang na yon. Ngunit ang mga salitang handa na niyang isigaw ay natigil sa kanyang lalamunan. Hindi isang ordinaryong tao ang nakatayo sa likuran niya. Ang unang napansin niya ay ang uniporme. Hindi ito uniporme ng pulis. Berde ito, plantsado at malinis. Sunod ay ang itim at makintab na combat boots na tila kayang durugin ang bungo ng isang tao nang walang kahirap-hirap. At ang tindig nito, tuwid na tuwid, parang isang bakal na poste na hindi kayang yumanig. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay umakyat sa balikat nito. Sa shoulder board, nakita niya ang tatak, 3 sunburst. Coronel. Isang koronel ng Philippine Marine Corps. Parang may sariling isip ang katawan ni Marco. Bago pa man makapagproseso ang kanyang utak, ang kanyang mga sakong ay kusang nagdikit. Ang kanyang likod ay biglang tumuwid. Ang kanyang kamay ay umakyat sa gilid ng kanyang noo sa isang mabilis na saludo. "Sir!" Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Malutong at puno ng paggalang na dala ng takot. Ngunit ang koronel ay hindi tumingin sa kanya. Hindi man lang siya nito binigyan ng pansin. Ang kanyang presensya ay tila hangin lamang. Ang mga mata ng koronel ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Sa nanginginig na matandang lalaki na nakasandal sa mesa ng mga gulay. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa harap ni Mang Lando. Ang anyo nitong matigas ay biglang lumambot. Ang kanyang boses, nang ito ay magsalita, ay kalmado at puno ng pag-aalala na hindi nababagay sa ranggo nito. "Dad, anong nangyayari dito? Dad." Ang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Mas malakas pa sa sampal. Parang isang suntok sa sikmura na nagpatalsik sa lahat ng hangin mula sa kanyang katawan. "Dad?" Ang matandang ito, ang pekeng bayani, ang kahihiyan, ay ama ng isang koronel. Isang malamig na pawis ang biglang bumalong sa kanyang noo. Ang kaninang pakiramdam ng kapangyarihan ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding, nagyayelong takot. Ang bulungan ng mga tao sa paligid ay biglang tumigil. Ang mga cellphone na kanina ay nakatutok para sa tsismis ay ngayon ay nakatutok dahil sa pagkamangha at takot. Naramdaman ni Marco ang pagbabago ng hangin. Hindi na siya ang bida sa eksenang ito. Siya na ngayon ang kontrabida sa isang kwentong hindi niya inaasahan. Nang sa wakas, matapos nitong alalayan ang kanyang ama, ang mga mata ng koronel ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Walang galit sa mga matang yon, walang sigaw. Mayroon lamang isang malamig, mapanuring tingin. Isang tingin na tila'y binabasa ang bawat kasalanan na nagawa niya sa buong buhay niya.
Naramdaman ni Marco na para siyang isang insekto na sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Dahan-dahang yumuko ang koronel. Hindi nito inalis ang tingin kay Marco habang ang kamay nito ay marahang pinulot ang maliit na medalya mula sa maruming sahig. Maingat niya itong hinipan para alisin ang alikabok na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Pagkatapos ay tumayo itong muli. Hawak ang medalya sa kanyang palad. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang boses nito ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 kanyon. Sino ka para hawakan ang Medal of Valor ng tatay ko? Medal of Valor, 2 salita. Ngunit para kay Miguel Reyes, ang mga salitang yon ay kumakatawan sa lahat. Dugo, sakripisyo, mga gabing walang tulog sa gitna ng gubat, ang mga mukha ng mga kasamahang hindi na bumalik. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang ama, isang binatang sundalo noon na may tapang na higit pa sa kanyang edad. Nakatitig siya sa pulis sa kanyang harapan at ang nakita niya ay hindi lang isang aroganteng opisyal. Nakita niya ang isang insulto, isang paglapastangan sa lahat ng pinagdaanan ng kanyang ama. Medal of Valor? Nauutal na tanong ni Marco Sandoval. Ang kulay sa mukha nito ay unti-unting nawawala, napapalitan ng maputlang maputla. Sir, imposible. Ang medalya pong yan ay... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Paano nito sasabihin na ang Medal of Valor ay para lang sa mga tunay na bayani at ang matandang hinamak niya ay hindi mukhang isa sa kanila? Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Miguel. Isang uri ng galit na pamilyar sa kanya. Ang galit na nagpapanatili sa iyong pagiging kalmado sa gitna ng labanan. Ang galit na nagpapatalas sa iyong isip. Hindi niya ito sinagot. Sa halip kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa ilang pindot lang, idinikit niya ito sa kanyang tainga. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Marco, na ngayon ay parang isang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Colonel Miguel Reyes, Marine Corps, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Nasaan ang station commander ninyo? I want him here in 10 minutes. Yes, here, Quiapo Market. May insidente involving one of your officers. PO1 Marco Sandoval. 10 minutes. Walang pagtataas ng boses, walang pagbabanta. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang utos na hindi maaaring suwayin. Ibinaba niya ang tawag at ibinulsa ang telepono. Kitang-kita ni Miguel ang paglunok ni Marco. Ang Adam's apple nito ay umakyat baba. Ang kaninang pagiging mayabang ay ganap ng naglaho, napalitan ng purong hindi maitatagong takot. Tinalikuran ni Miguel ang pulis. Sa ngayon, isa na lamang itong problema na kailangang ayusin. Ang mas mahalaga ay nasa likod niya. Nilapitan niya ang kanyang ama. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkabigla at kahihiyan. Nakita niya kung paanong ang kanyang ama, ang lalaking minsan ay buong tapang na humarap sa kamatayan, ay naging isang marupok na matanda sa loob lamang ng ilang minuto. Walang salitang namutawi, maingat na hinubad ni Miguel ang kanyang service jacket. Ang sagisag ng kanyang ranggo at karangalan. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa mga balikat ng kanyang ama. Ang magaspang na tela ay tila isang baluti, isang pangakong poprotektahan siya mula sa anumang kahihiyan. Dad, okay ka lang? Mahinang tanong niya. Isang mabagal na tango lang ang isinagot ni Mang Lando. Ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa sahig, tila takot na harapin ang mundo. Teka, isang boses ang narinig ni Miguel mula sa mga usisero. Si Colonel Reyes yan, yung sa news, yung hero ng Marawi. Ang bulungan ay naging isang alingaw-ngaw. Naramdaman ni Miguel ang pagbabago sa tingin ng mga tao. Ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Dahan-dahan siyang lumingon at muling hinarap si Marco Sandoval.
Ang kalmadong galit ay bumalik. Matapang ka lang kapag kaharap mo ay isang otantekanyos na matanda? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na humihiwa sa hangin. Ganyan ba kayo tinuturuan sa akademya? Ang yurakan ang karangalan ng mga taong nagbuwis ng buhay para makapagsuot ka ng unipormeng yan? Hindi makasagot si Marco. Napayuko na lamang ito. Ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong takot at kahihiyan. Nang biglang may humila sa laylayan ng uniforme ni Miguel, napatingin siya sa ibaba. Ang batang lalaki na may umiiyak na mga mata kanina, si Leo. Takot pa rin ang makikita sa mukha nito, ngunit mayroon na ngayong bahid ng determinasyon. Nakatayo ito roon. Ang kamao nito ay nakabukas. Sa gitna ng kanyang palad ay isang maliit at kumikinang na bagay. Isang memory card. "Sir," sabi ng bata sa nanginginig na boses, "na-save ko po sa memory card bago niya nasira ang cellphone ko." Ang unang nakita ni Aling Marites sa kanyang Facebook feed ay hindi ang karaniwang good morning message mula sa kanyang mga kaibigan o mga litrato ng pagkain. Isang video. Nanginginig ang kuha. Magulo ang tunog. Ngunit may isang bagay sa pamagat na pumukaw sa kanyang pansin. Matandang veterano, inapi ng pulis sa Quiapo. Anak pala ay isang koronel. Dahil sa chismis, pinindot niya ang play. Ang napanood niya sa sumunod na 2 minuto ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nakita niya ang lahat, ang pagtawa ng pulis, ang nanginginig na boses ng matanda, ang marahas na pag-agaw sa medalya, ang pagdurog sa cellphone ng isang bata. At ang huli, ang dramatikong pagdating ng isang mataas na opisyal ng militar. Hindi pa tapos ang video, naramdaman na niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang galit na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay nag-i-scroll ng walang gana ay biglang naging mabilis. Pinindot niya ang share. Sa caption, nilagay niya, "Nakakahiya. Ipasa hanggang makarating kay General. Justice for Mang Lando." Hindi nag-iisa si Aling Marites. Sa loob ng 1 oras ang video na yon ay parang isang digital na apoy na kumalat sa buong Pilipinas. Mula sa Facebook, tumalon ito sa Twitter, sa TikTok, sa bawat group chat. Ang hashtag na #Justice for Mang Lando ay naging numero 1 sa trending list. Ang comment section ay sumabog sa galit. "Anak nang, kung tatay ko yan, baka nakatikim sa akin yang pulis na yan. Ito ang pruweba na may problema talaga sa sistema. Power tripping. Salute to Colonel Reyes for his professionalism. Pero sana sinapak niya kahit isang beses lang." Ang simpleng video ay naging isang pambansang usapin. Sa mga balita sa tanghali, ito na ang pangunahing istorya. Ipinakita sa TV ang mga maikling panayam sa mga taong nasa palengke. "Nakakaawa po talaga si Lolo," sabi ng isang tindera ng gulay habang nagpupunas ng luha. Wala naman siyang ginagawang masama. "Bilang isang kapwa sundalo, nasaktan ako para sa kanya," sabi ng isang matandang lalaki na may suot na sombrero ng veterano. Ang karangalan ay hindi binibili. Pinaghihirapan yan. Samantala, sa labas ng presinto kung saan nakatalaga, si PO1 Marco Sandoval, isang kumpol ng mga reporter ang nag-aabang na parang mga buwitre. Nang sa wakas ay lumabas ang kanyang station commander, isang matabang lalaki na halatang pinagpapawisan sa nerbiyos. Dinumog siya ng mga mikropono at kamera. "Sir, ano pong aksyon ang gagawin niyo kay PO1 Sandoval? Totoo po bang sinuspinde na siya? May statement na po ba ang PNP? No comment. No comment muna tayo. Nag-iimbestiga pa kami." Pautal-utal na sabi ng hepe bago mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Ngunit ang pinakamakapangyarihang imahe na kumalat online ay hindi na ang video. Isa itong litrato. Isang side-by-side comparison. Sa kaliwa, isang screenshot mula sa video. Ang mukha ni Marco Sandoval, nakangisi, mayabang, ang mga mata
ay puno ng pang-aalipusta habang dinudurog ang cellphone. Sa kanan, isang opisyal na litrato mula sa public records ng militar. Ang mukha ni Colonel Miguel Reyes, seryoso, marangal. Ang mga mata ay may bigat ng karanasan at dignidad. Suot ang kanyang buong uniforme. Ang imahe ay may simpleng pamagat. Ang nag-aabuso at ang nagpoprotekta. Milyon-milyon ang nag-share. Ang tiyahin ni Leo, na isang respetadong online journalist, ay nag-publish ng isang masusing artikulo. Isinalaysay niya ang buong pangyayari mula sa kwento ng kanyang pamangkin at idinagdag ang impormasyon na ang medalya ay isang Medal of Valor. Ang kanyang artikulo ay nagbigay ng konteksto at lalim sa viral na video. Ang presyon ay hindi na mapigilan. Mula sa taong bayan, umakyat ito sa mga mambabatas hanggang sa pinakamataas na hanay ng pambansang pulisya. Kinahapunan, isang formal na press conference ang biglaang ipinatawag sa Camp Crame. Sa harap ng isang pader ng mga kamera, isang tagapagsalita ng PNP, isang general na may seryosong mukha, ang tumayo sa podium. Inayos niya ang kanyang mga papeles at tumingin ng diretso sa mga kamera. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Kaugnay sa insidenteng naganap sa Quiapo Market kaninang umaga, na kinasasangkutan ni P1 Marco Sandoval, simula niya, ang Philippine National Police ay hindi kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso o kawalan ng respeto, lalo na sa ating mga kagalang-galang na senior citizen at mga veterano. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang hatol na hinihintay ng buong bansa. Effective immediately, PO1. Marco Sandoval is placed under indefinite suspension, pending a full and thorough investigation into this matter. Ang 4 na sulok ng kanyang maliit na kwarto ay tila unti-unting lumiliit. Dinidiin ang mga pader sa kanya. Walang ilaw na nakabukas. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng cellphone sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi na ang durog na ebidensya, kundi ang kanyang sariling telepono na nagpapalabas ng video na ngayon ay sumisira sa kanyang buhay. Pinapanood niya ito ng paulit-ulit. Nandoon siya, si PO1 Marco Sandoval, ang taas ng kanyang balikat, ang pagiging mayabang sa kanyang mga mata, ang nanggisi sa kanyang labi habang tinatawag niyang peking bayani ang matanda. Pinanood niya ang sarili niyang kamay na marahas na dumaklot sa medalya. Pinanood niya ang sarili niyang paa na buong lakas na dumurog sa cellphone ng bata. Isang estranghero. Parang hindi niya kilala ang lalaking nasa screen, ngunit alam niya, siya iyon. Ang bawat kilos, ang bawat salita ay galing sa isang lugar sa loob niya na pilit niyang itinatago. Isang lugar na puno ng galit at kahihiyan. Napapikit siya ng mariin. Ngunit kahit sa dilim ng kanyang isipan, umuulit pa rin ang eksena. At sa bawat pag-uulit, sumasabay ang isang alaala na mas matagal na, mas masakit. Isang multo mula sa kahapon na pilit niyang tinatakbuhan pero laging nakahabol sa kanya. Nasa loob siya ng kanilang maliit at masikip na bahay. 10 taong gulang pa lamang siya. Ang amoy ng muranggin ay nangingibabaw sa hangin. Ang kanyang ama, nakasuot ng isang maruming sando, ay nakatayo sa gitna ng sala. Malakas na tumatawa, ipinagmamalaki ang 3 makikinang, ngunit halatang pekeng medalya na nakasabit sa isang kupas na laso sa kanyang leeg. "Tingnan niyo!" Sigaw nito sa kanilang mga kapitbahay na napipilitan lang makinig. "Ang tatay niyo! Bayani! Lumaban ako para sa bayan!" Nakita ni Marco ang awa sa mga mata ng mga kapitbahay. Nakita niya ang kanilang mga pilit na ngiti. At nakita niya ang kahihiyan sa mukha ng kanyang ina na tahimik na naghuhugas ng mga plato sa kusina. Nakatago siya sa isang sulok, hinihiling na sana ay lamunin siya ng lupa. Huwad. Alam niyang lahat ng yon ay huwad. Ang kanyang ama ay hindi bayani. Ito ay isang sundalong sinibak sa serbisyo,
dahil sa cowardice in the face of the enemy. Isang duwag. Ang alaala ay nagbago. Nasa playground siya ng eskwelahan. Itinutulak siya ng isang batang mas malaki sa kanya. Ayan na si Marco, anak ng duwag. Sigaw nito. Ang ibang mga bata ay nagtawanan. Tatay mo bayani sa bote ng alak. Napamulat si Marco. Ang video sa kanyang telepono ay tapos na. Ang screen ay naging itim at ang nakita na lang niya ay ang sarili niyang refleksyon. Isang mukha na pagod, dehado, at puno ng galit sa sarili. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang sulok ng kwarto. Nakasabit doon ang kanyang uniforme. Ang uniformeng pinaghirapan niya. Ang uniformeng simbolo sana ng kanyang pagtakas mula sa anino ng kanyang ama. Ito sana ang magpapatunay na iba siya. Na siya ay may tunay na karangalan, hindi peke. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ito, ang uniforme ay tila naging isang mabigat at nakakahiyang kasuotan. Parang mga pekeng medalya ng kanyang ama. Ginamit niya ito hindi para maglingkod, kundi para mang-api. Para iparamdam sa iba ang kahihiyang matagal na niyang kinikimkim. Isang mahinang kaluskos ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nakatayo roon ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskaradang pagod at pagkadismaya. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa at sa mga mata nito. Nabasa ni Marco ang pinakamasakit na hatol sa lahat. Ginaya mo lang ang ama mo. Ang mga salita ay maikli. Ngunit ang mga ito ay tumagos sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Walang idinagdag ang kanyang ina. Tumalikod na ito at isinara ang pinto. Iniwan siyang muli sa kadiliman na mas mabigat pa kaysa kanina. Napayukong muli si Marco. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa. Isang kalabog ang narinig niya mula sa pinto sa labas. Sinundan ng tunog ng isang bagay na isinilid sa ilalim nito. Nag-angat siya ng tingin. Isang opisyal na sobre. Nakita niya ang logo sa kaliwang sulok. Philippine National Police, Internal Affairs Service. Nangangatog ang mga kamay na pinulot niya ito. Pinunit niya ang sobre. Sa loob, isang solong piraso ng papel, isang summons, isang formal na utos na humarap siya sa isang administrative hearing. Nakasulat sa ibaba ang mga kaso laban sa kanya, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang simula ng pagtatapos ng lahat ng pinangarap niya. Ang amoy ng liniment at lumang kahoy ang sumalubong kay Miguel pagpasok nila sa maliit ngunit malinis na bahay ng kanyang ama. Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Ngunit ngayon, may halong bigat at kalungkutan. Inalalayan niya si Mang Lando na maupo sa paborito nitong silyang tumba-tumba na gawa sa yantok. Ang katawan ng kanyang ama ay tila mas naging marupok. Bawat galaw nito ay mabagal. Bawat paghinga ay tila may kahirapan. Dad, gusto mo ng tubig? Malumanay na tanong ni Miguel. Isang mabagal na iling lang ang isinagot ni Mang Lando. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan, sa isang lugar na hindi abot ng paningin ni Miguel. Nawala na ang takot at kahihiyan sa mukha nito. Ang pumalit ay isang blangkong ekspresyon, isang nakakabahalang katahimikan. Habang tinutulungan ni Miguel ang kanyang ama na magbihis para maging mas komportable, hindi niya maiwasang mapansin ang mga bagay na matagal na niyang hindi napapansin dahil sa kanyang abalang trabaho. Ang maninipis na braso ng kanyang ama. Ang balat nitong tila papel na madaling mapunit. Ang dahan-dahang panginginig ng mga kamay nito. Ito ba ang lalaking minsang bumuhat sa kanyang mga balikat? Ito ba ang sundalong buong tapang na sumuong sa mga bala? Isang matinding,
Nanunuot na pagkakasala ang bumalot sa puso ni Miguel. Gaano nakatagal mula noong huli siyang umuwi, hindi dahil sa isang okasyon, kundi para lang kumustahin ito. Ilang tawag sa telepono ang hindi niya nasagot dahil nasa isang importanteng meeting siya. Pinaupo niya ito sa gilid ng kama. "Sige na dad, magpahinga ka muna," sabi niya. Ngunit hindi humiga si Mang Lando. Nanatili itong nakaupo, nakayuko, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa sahig. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Humiga siya sa lumang papag sa sala. Ngunit ang bawat maliit na tunog mula sa kwarto ng kanyang ama ay nagpapanatili sa kanyang pagiging gising. Bandang hating gabi, narinig niya ito. Isang mahinang ungol. Sinundan ng mabilis at malalim na paghinga. Agad siyang bumangon at marahang binuksan ang pinto ng kwarto. Sa dilim, naaaninag niya ang kanyang ama na hindi mapakali sa higaan binabangungot. "Sergeant Cruz, umatras kayo! Umatras!" Sigaw nito sa mahinang boses, ang mga kamay ay nakakuyom. Hindi namin kayo iiwan." Pangalan iyon ng mga kasamahan niyang matagal nang pumanaw. Mga multo ng digmaan na muling binuhay ng kahihiyan sa palengke. Nilapitan ni Miguel ang kanyang ama at marahang inalog ang balikat nito. "Dad, gising." Panaginip lang yan. Nagising si Mang Lando. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Pawis na pawis ang kanyang noo. Nang makita niya si Miguel, unti-unting kumalma ang kanyang paghinga. Ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang mga mata. Naupo si Miguel sa gilid ng kama. Kinuha ang kulubot na kamay ng kanyang ama. Malamig ito. "I'm sorry, Dad," bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag. "I should have been there. Hindi na sana nangyari ito." Tumingin si Mang Lando sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, nakita ni Miguel ang isang kislap ng dating sigla sa mga mata nito. "Anak," mahinang sabi nito, "trabaho mo. Trabaho mo ang unahin." Yang mga salitang iyon, na dapat sana ay magpagaan sa kanyang loob, ay lalo lang nagpabigat sa kanyang pagkakasala. Kinaumagahan, mas naging malala ang lahat. Naging mas tahimik si Mang Lando. Tumanggi itong kumain ng almusal. Nakaupo lang ito sa kanyang silyang tumba-tumba, nakatingin sa labas ng bintana. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi nito, nakapatong ang Medal of Valor. Makintab na ito ngayon, pinunasan at nilinis ni Miguel. Ngunit sa halip na maging simbolo ng karangalan, ito ay tila naging isang paalala ng isang masakit na sugat. Tiningnan ito ni Miguel at napaisip. Ang halaga ba ng pagtatanggol sa karangalan ay ang kapayapaan ng isip ng kanyang ama? Dahil sa matinding pag-aalala, tinawagan niya ang kanilang family doctor, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Pagdating ng doktor, maingat nitong sinuri si Mang Lando. Kinuhanan ng blood pressure, pinakinggan ang tibok ng puso. Pagkatapos ng mahabang pagsusuri, kinausap ng doktor si Miguel sa may kusina. Malayo sa pandinig ng matanda, ang mukha ng doktor ay seryoso, walang paligoy-ligoy. "Migs," sabi nito sa mababang boses, "ang nangyari sa palengke, apektado ng husto ang tatay mo. Ang tawag dito ay acute stress reaction. His heart is under extreme stress." Huminga ito ng malalim bago sabihin ang mga salitang kinatatakutan ni Miguel. "Colonel, kailangan nating dalhin ang tatay mo sa ospital. Now." Ang puting pasilyo ng ospital ay tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ni Miguel ay mabigat. Ang tunog ng kanyang combat boots sa makintab na sahig ay isang malungkot na ritmo na sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang puso. Nasa harapan niya ang isang stretcher na mabilis na itinutulak ng mga nurse. Nakahiga roon ang kanyang ama, ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay nakapikit. Isang oxygen mask ang nakatakip sa kanyang ilong at bibig. "Sir, hanggang dito na lang po kayo,"
sabi ng isang nurse nang huminto sila sa harap ng isang malaking pintuan na may nakasulat na Intensive Care Unit. Napatigil si Miguel. Napanood niya na lang ang pagtulak sa stretcher papasok hanggang sa lamunin ito ng silid. At pagkatapos, ang pinto ay dahan-dahang nagsara sa kanyang harapan. Isang malakas na click ang narinig niya. Ang tunog na yon ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan niya at ng kanyang ama. Sa isang iglap, siya ay si Colonel Miguel Reyes, ang bayani ng Marawi, ang respetadong leader, ang taong may kontrol sa lahat, ay naging isang anak lamang na walang magawa. Natatakot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang ama. Dahan-dahan siyang napasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Ang lakas na nagpapanatili sa kanyang pagiging tuwid sa loob ng maraming taon ay tila biglang bumigay. Napaupo siya sa isang upuang bakal, ang kanyang mga siko ay sumandal sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang muka ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ang amoy ng antiseptiko sa ospital ay nakakasulasok. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang text message. Galing sa isa sa kanyang mga tauhan, isang update na matagal na niyang hinihintay. Sir, good afternoon. For info, natanggap na po ni PO1 Sandoval ang official notice. The Internal Affairs Service is recommending his dismissal from the service. For your info, sir, dismissal, pagkatanggal sa serbisyo, ito na. Ito ang hustisyang ipinaglaban niya. Ang resulta ng kanyang galit, ang kabayaran sa ginawang kahihiyan sa kanyang ama. Panalo na siya. Ngunit habang tinititigan niya ang mensahe sa screen, wala siyang naramdamang tagumpay, walang kasiyahan, walang kahit anong ginhawa. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim, malawak na kawalan, isang pakiramdam ng kabiguan. Itinaas niya ang kanyang tingin at sumilip sa maliit na salamin sa pinto ng ICU. Sa loob, naaninag niya ang anino ng mga doktor at nurse na kumikilos sa paligid ng kama ng kanyang ama. Nakita niya ang mga monitor na kumikislap, mga makinang tumutunog, mga IV drip na nakasabit. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ipinaglaban ko ang karangalan niya, pero baka ito ang ikamatay niya. Ano ang silbi ng lahat ng ito? Ang karangalan, ang hustisya, ang pagpaparusa sa isang pulis na nagkamali. Ano ang halaga ng mga yon kung ang kapalit ay ang buhay ng pinakamahalagang tao sa kanya? Mas gugustuhin pa niyang harapin ang isang batalyon ng mga kalaban kaysa sa kinakaharap niyang laban ngayon. Isang laban-laban sa sarili niyang konsensya. Naramdaman niya na para siyang nalulunod. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Lahat ay nawala. Nang biglang bumukas ang pinto ng ICU, isang nurse ang mabilis na lumabas. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nakita siya nito sa upuan. Colonel Reyes, sabi ng nurse. Ang boses nito ay apurahan. Ang tatay niyo po. Hinahanap kayo. Napatayo si Miguel. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. May gusto siyang sabihin. Hindi pa siya pinayagan ng mga doktor na pumasok sa ICU. We need to stabilize him first, Colonel. Please give us a few more minutes, sabi ng doktor na may paggalang ngunit may diin. Kaya't bumalik si Miguel sa pagkakaupo sa bakal na upuan, ang kanyang buong katawan ay tensyonado, naghihintay. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng makina mula sa loob ng ICU ay nagpapakaba sa kanya. Upang ilihis ang kanyang isip mula sa nakakabaliw na paghihintay, kinuha niya ang kanyang tablet mula sa dala niyang bag. Kaninang umaga, bago ang lahat ng kaguluhan, ipinadala sa kanya ng kanyang staff ang kumpletong background investigation report tungkol kay PO1 Marcos Sandoval, isang standard procedure para sa mga kasong tulad nito. Hindi niya pa ito nabubuksan. Ngayon, sa malamig na pasilyo ng ospital, binuksan niya ang file. Ang unang mga pahina ay naglalaman ng mga karaniwang impormasyon, litrato, edad, address, service record,
Ngunit habang nag-i-scroll siya pababa, isang particular na section ang kumuha ng kanyang atensyon. Family background. Nakita niya ang pangalan ng ama ni Marco, CPL Antonio Sandoval, at sa tabi nito, sa pulang tinta, ang status, dishonorably discharged from the Philippine Army. Napakunot ang noo ni Miguel. Nag-click siya sa isang kalakip na dokumento. Ito ay isang kopya ng lumang desisyon ng military court. Binasa niya ang mga detalye. Nabasa niya ang mga salitang malamig at walang emosyon. Failure to perform duties, abandonment of post during an active firefight, gross cowardice in the face of the enemy, duwag. Isang sundalong tumakbo sa gitna ng laban, iniwan ang kanyang mga kasama. Nagpatuloy sa pagbabasa si Miguel. Lumabas sa report ang mga testimonya mula sa mga kapitbahay at mga kamag-anak ni Marco. Mga kwento tungkol sa isang ama na naging lasenggo. Isang lalaking paulit-ulit na ikinukwento ang kanyang mga kabayanihan sa giyera. Mga kwentong pawang kasinungalingan habang pinapalo at hinihiya ang kanyang nag-iisang anak sa tuwing susubukan nitong itama ang kanyang mga sinasabi. Isang partikular na testimonya mula sa isang tiyahin ni Marco ang tumatak sa isip ni Miguel. Laging sinasabi ni Antonio, na bayani siya. May mga peke pa siyang medalya na binili sa rekto. Pero si Marco, alam niya ang totoo. Nakita niya ang kahihiyan. Isang beses, nung bata pa si Marco, itinapon niya yung mga pekeng medalya ng tatay niya. Ang resulta, binugbog siya ng husto. Sinabihan siyang walang utang na loob, na hindi niya naiintindihan ang sakripisyo. Biglang nag-iba ang lahat. Ang mukha ni Marco Sandoval, na puno ng paghamak sa palengke, ay muling lumitaw sa isip ni Miguel. Ngunit ngayon, hindi na lang purong kayabangan ang nakita niya. Nakita niya ang isang batang lalaki na napuno ng kahihiyan dahil sa kanyang ama. Nakita niya ang isang binatang nagsumikap na maging pulis para patunayan na iba siya, na siya ay may tunay na karangalan. At nakita niya kung paano, sa isang iglap, nang makita nito ang isang matandang may suot na medalya, ang lahat ng kinikim-kim nitong galit at kahihiyan ay sumabog at naibunton sa maling tao. Hindi nito ginawang tama ang ginawa ni Marco. Isa pa rin itong malaking pagkakamali. Ngunit ngayon ay naiintindihan na ni Miguel. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang humupa. Ang pumalit ay hindi awa, hindi rin simpatiya, kundi isang komplikadong pag-unawa. Isang pagkilala na ang kalaban na gusto niyang durugin ay isa ring biktima. Isang biktima ng isang sirang ama, ng isang masakit na nakaraan. Napatingin siya sa pinto ng ICU. Ang kanyang ama ay nasa loob, nag-aagaw buhay dahil sa stress. Si Marco Sandoval naman ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang kinabukasan dahil sa isang pagkakamaling dulot ng sarili nitong mga multo. Walang panalo sa digmaang ito. Lahat sila ay talo. Tumayo si Miguel. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito desisyon ng isang koronel. Ito ay desisyon ng isang anak na biglang nakaunawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang staff. "Reyes here," sabi niya sa mababang boses. "Tungkol sa hearing ni Sandoval bukas, I have a new instruction. Listen carefully." Pagkatapos ng tawag, isinara niya ang tablet. Huminga siya ng malalim. Naramdaman niya ang isang biglaang pagbabago sa kanyang sarili. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Hindi dahil may solusyon na, kundi dahil mayroon ng kalinawan. Hindi na siya naghintay sa upuan. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa pinto ng ICU, patungo sa elevator. Alam niya kung saan siya pupunta. Hindi sa hearing ni Marco Sandoval. Pupunta siya sa address na nakasulat sa report. Pupunta siya sa bahay ni Marco Sandoval. Isang mahinang katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan sa loob ng bahay ng mga Sandoval. Hindi ito pinansin ni Marco. Nakaupo lang siya sa isang lumang upuang kahoy sa sala, nakatitig sa kawalan.
Hinihintay na lang niya ang umaga. Ang umaga ng kanyang hearing. Ang umaga ng kanyang paghuhukom. Muling may kumatok. Mas malakas ngayon. Mas tiyak. Marco, anak, may tao. Mahinang sabi ng kanyang ina mula sa kusina. Walang ganang tumayo si Marco. Sino naman ang pupunta sa kanila sa ganitong oras? Marahil ay isa na namang reporter na nakahanap ng kanilang address. Inihanda niya ang kanyang sarili na muling isara ang pinto ng malakas. Pagbukas niya, natigilan siya. Hindi ito reporter, hindi ito pulis. Nakatayo sa labas ng kanilang pinto si Colonel Miguel Reyes. Nakatayo ito roon, mag-isa. Hindi ito nakauniforme. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at maong. Walang bakas ng pagiging isang mataas na opisyal. Ngunit ang awtoridad sa tindig nito ay naroon pa rin. Ang unang pumasok sa isip ni Marco ay gulo. Nandito ba ito para saktan siya? Para tapusin ang pagtutuos nila nang walang nakakakita? Agad siyang naging depensibo. Ang kanyang katawan ay naniga. Handa sa anumang mangyayari. Ngunit ang mga mata ni Miguel ay hindi galit. Pagod ang mga ito. At meron itong isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Isang bakas ng pag-unawa? Sandoval, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Pwede ba tayong mag-usap? Walang nagawa si Marco, kundi ang tumango at papasukin ito. Umupo sila sa dalawang magkatapat na upuan sa sala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita. Si Miguel ang unang bumasag dito. I read about your father. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan na pilit niyang ibinaon ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi siya nakasagot. I understand, patuloy ni Miguel, that sometimes we fight ghosts from our past. And sometimes, we end up hurting the wrong people. Iyon na ang huling tulak. Ang binatang pulis na buong tapang na humamak sa isang matanda sa palengke ay biglang nawala. Ang pumalit ay isang sirang lalaki na hindi na napigilan ang mga luha. Hindi ko sinasadya, humihikbing sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basag na basag. Nang makita ko siya, nang makita ko ang medalya, ang nakita ko lang ay ang tatay ko, ang mga kasinungalingan niya, ang pagiging duwag niya, at ang galit. Ang galit ko sa kanya ko naibunton. Sorry po sir. Napayuko siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, inilabas niya ang lahat. Isinuko niya ang kanyang sarili sa bigat ng katotohanan. Habang pinapanood siya ni Miguel, hindi awa ang naramdaman niya, kundi isang koneksyon. Dalawa silang anak na lalaki na sa magkaibang paraan ay hinubog ng kanilang mga ama. Biglang nagring ang cellphone tuwan ni Miguel. Nakita niya ang pangalan ng ospital sa screen. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Colonel? It's the nurse. Gising na po ang tatay niyo. Stable na po siya. At gusto niya raw po kayong makausap. Nakahinga ng maluwag si Miguel. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Okay, thank you. I'm on my way. Ngunit bago niya ibaba ang tawag, isang mahinang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang boses ng kanyang ama. Miguel ba yan? Sabihin mo sa kanya. Patawarin mo na siya, anak. Hindi sinasadyang na-activate ni Miguel ang loudspeaker. Ang mahinang boses ni Mang Lando ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ang bata, hindi niya alam ang bigat na dinadala niya. Napatingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagtataka. Inabot ni Miguel ang cellphone kay Marco. Nanginginig na kinuha ito ni Marco. Idinikit niya ito sa kanyang tainga. Lando? Halos pabulong niyang sabi. Marco,
Sagot ng mahinang boses mula sa kabilang linya. May kaunting hirap sa paghinga, ngunit malinaw ang bawat salita. Narinig ko. Narinig ko ang lahat. Napahagulgol si Marco. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay bumalik ng buo. Ngunit ngayon ay may kasama ng matinding hiya. Sir, Lando, patawarin niyo po ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko po, patawad po. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga makina sa ospital at ang pag-iyak ni Marco. Pagkatapos ay nagsalita muli si Mang Lando. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang karunungang hindi matututunan sa mga aklat o sa training camp. Pinapatawad na kita, iho. Parang isang malaking bato ang naalis sa dibdib ni Marco. Ngunit may idinagdag pa si Mang Lando. Nakita ko sa TV, ang tatay mo. Nanigas si Marco. Alam ko ang pakiramdam ng kahihiyan, pero iba tayo sa kanila. Hindi tayo ang mga kasalanan ng ating mga magulang. Tumingin si Marco kay Miguel, na tahimik lang na nakamasid. Isang tingin ng hindi makapaniwalang pasasalamat ang ipinukol niya dito. Bago ibaba ang tawag, may isang huling sinabi si Mang Lando. Mga salitang babaguhin ang buhay ni Marco magpakailanman. Bata, may pagkakataon ka pang maging mas mabuti sa tatay mo. Huwag mong sayangin. Ilang buwan na ang lumipas. Ang init ng tag-araw ay napalitan na ng malamig na simoy ng hangin na hudyat ng papalapit na Pasko. Sa isang maliwanag at maaliwalas na bulwagan, isang grupo ng mga matatandang lalaki ang masayang nagkukwentuhan. Ang ilan ay naglalaro ng dama, ang iba ay nagbabasa ng dyaryo. Ito ang bagong Veterans Community Center, isang lugar na binuo para sa mga retiradong sundalo na madalas ay nakakalimutan na ng lipunan. Sa isang sulok, isang binatang lalaki na nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong ang matiyagang nagtutulak ng wheelchair ng isang veteranong putol ang isang paa. Maingat niyang pinakikinggan ang kwento nito tungkol sa kanyang karanasan sa digmaan. Ang binatang ito ay si Marcos Sandoval. Hindi siya natanggal sa serbisyo dahil sa testimonya at rekomendasyon ni Colonel Miguel Reyes na nagsabing si Marco ay isang produkto ng kanyang masakit na karanasan ngunit may potensyal na magbago. Ang hatol sa kanya ay ibinaba. Sinuspindi siya ng 6 na buwan nang walang sahod. Ibinaba ang kanyang ranggo at inatasang mag-render ng 1,000 oras ng community service dito mismo sa sentrong ito. Araw-araw, sa halip na batuta at posas. Mga kwento ng kabayanihan at sakripisyo ang kanyang hawak. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng boses o sa higpit ng hawak, kundi sa lalim ng pakikinig at pag-unawa. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga libro sa estante, isang pamilyar na anino ang kanyang nakita. Si Mang Lando, lulan ng isang wheelchair ay itinutulak ni Miguel. Magaling na ito. Masigla na. Ang dating blangkong tingin ay napalitan na ng isang kalmadong ng ngiti. Nagkatama ang mga mata nila ni Marco. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa isang saglit na yon, nagkaroon ng isang tahimik na pagpapalitan ng paggalang at pag-unawa. Isang simpleng tango mula kay Marco at isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti mula kay Mang Lando. Samantala, sa isang bulwagan sa Maynila, nakatayo si Miguel sa isang podium, nagsasalita sa harap ng mga opisyal ng gobyerno at pribadong sektor. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Karangalan Foundation, isang inisyatibong binuo niya upang magbigay ng suporta at pagkilala sa mga veteranong Filipino. Sa unahang hanay ng mga upuan, nakaupo si Mang Lando. Hindi na niya suot ang kanyang Medal of Valor. Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang anak na nagsasalita ng may talino at puso, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pagmamalaki na hindi kayang tumbasan ng anumang medalya. Naging laman ng mga balita ang pundasyon.
Pinuri ng mga pahayagan ang ginawa ni Colonel Reyes hindi bilang isang gawa ng paghihiganti, kundi bilang isang halimbawa ng tunay na pamumuno at pagpapatawad. Ang kwento na nagsimula sa kahihiyan sa isang palengke ay nagtapos bilang isang kwento ng pag-asa at pagbabago. Kinagabihan, sa paglubog ng araw sa Manila Bay, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Tahimik na itinutulak ni Miguel ang wheelchair ng kanyang ama sa kahabaan ng baywalk. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga alon ay payapa. Huminto sila. Pareho silang nakatingin sa dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Matagal silang hindi nagsalita. Isang komportableng katahimikan. Isang katahimikan na nagsasabi ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang tinapik ni Mang Lando ang kamay ni Miguel na nakapatong sa hawakan ng wheelchair. Lumingon si Miguel sa kanya. Itinuro ni Mang Lando ang dibdib ni Miguel. Pagkatapos ay itinuro ang sarili nito at umiling ito. Pagkatapos, buong pagmamalaking itinuro niya si Miguel, ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng luha ng kahihiyan, ay ngayon ay puno na ng dalisay na pagmamahal. Ikaw, bulong ni Mang Lando. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ihip ng hangin. Ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamalakas na tunog sa buong mundo. Ikaw ang tunay kong medalya. At sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawang henerasyon ng mga mandirigma ay nanatiling magkatabi, hindi bilang isang sundalo at isang veterano, kundi bilang isang ama at isang anak na muling natagpuan ng isa't isa sa gitna ng isang laban na hindi pinanalo ng mga bala, kundi ng pag-ibig at pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kwento ng mag-amang Rolando at Miguel Reyes. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig mula simula hanggang sa huli. Ang bawat sandali na inilaan ninyo upang damhin ang bawat emosyon at unawain ang bawat karakter ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bigat ng bawat luha, ang init ng bawat galit, at ang gaan ng bawat pagpapatawad. Ito ay isang paglalakbay na puno ng aral, hindi lamang para sa mga tauhan, kundi para na rin sa akin bilang manunulat. Naway baunin natin ang mga mensaheng iniwan ng kwentong ito, na ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa anumang medalya, kundi sa lalim ng pagmamahal at pag-unawa, na sa likod ng bawat pagkakamali ay mayroong kwento, at sa likod ng bawat galit ay may puwang para sa pagpapatawad. At higit sa lahat, na ang pinakamahalagang laban na ating haharapin ay ang laban para sa pamilya at para sa paghilom ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Inaasahan ko pong mabasa ang inyong mga komento at marinig ang inyong mga saloobin. Nagpapasalamat at nagmamahal ang inyong lingkod, Kwento at Kilig.